Sa isang tahimik na baryo, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Miro. Simple lang ang buhay nila, pero masaya. At mula pagkasilang niya, may isa siyang matapat na kasama, ang aso nilang si Milo. Si Milo ang tipo ng asong hindi pala tahol, hindi makulit pero sobra kong magbantay. Kahit saan magpunta si Miro, naroon siya. Kapag naglalaro sa labas, nakasunod. Kapag kumakain sa mesa, nakabantay sa gilid. Kapag natutulog sa gabi, nakahiga sa paanan ng kama. Madalas naiinis ang mga kapatid ni Miro. Kahit banyo, sinusundan ka, sabi nila. Pero si Miro tatawa lang. Best friend ko yan eh. Lumaki silang magkasama. Tuwing may problema si Miro sa school, si Milo ang unang luluhod sa harapan niya. Parang sinasabi, andito lang ako. Tuwing umiiyak si Miro, dumidila si Milo sa pisngi niya para bang tinatanggal ang lungkot. Isang araw, napansin ng pamilya ang kakaibang kilos ni Milo. Mas naging sobrang protective. Kapag may bisita, hihilera sa harap ni Miro. Kapag tatawid si Miro sa kalsada, uunahan niya. Kapag may malakas na tunog o paputok, agad niyang tinatakpan ang katawan ng bata. Parang may alam niyang aso na hindi natin alam, biro ng tatay. Pero hindi nila alam, totoo ang sinabi niya. Isang gabi, habang naghahalongkat ang lola ni Miro ng mga lumang gamit sa baul, nakuha niya ang isang lumang punit-punit na litrato. Nakasunog ang gilid, halatang muntik ng matupok. Naku. Ito yon, bulong ng lola, nanginginig ang kamay. Tinawag niya ang mga magulang ni Miro. At doon nila naalala ang trahedyang. Halos burahin nila sa isip ang sunog noong sanggol pa si Miro. Ayon sa mga saksi noon, may isang malaking aso na hindi nila kilala ang biglang sumugod sa loob ng nagliliyab na bahay. Tahol ng tahol, hinahanap ang sanggol. Nang makita si Miro sa kuna, kinagat ng aso ang kumot para hilahin palabas ang bata na ilabas si Miro. Pero ang asong iyon, hindi na muling nakita. Naiiyak ang nanay. Kung hindi dahil sa asong iyon, wala na si Miro. Pero mas nakakagulat ang natuklasan nila mula sa litrato. Sa tabi ng nasusunog na bahay, bago ito tuluyang lamunin ng apoy, may isang asong kulay tsokolate, parehong-pareho sa kulay ni Milo. At sa likod ng litrato, may sulat kamay ng kapitbahay. Ang babaeng asong nagligtas sa sanggol, may iniwang tuta, kahawig niya, dinala ko muna. Nagtitigan ng buong pamilya, si Milo. Si Milo ang anak ng asong nag-alay ng buhay para kay Miro. At sa buong panahon, ipinagpapatuloy ni Milo ang misyon ng ina niyang aso. Bantayan at protektahan si Miro kapalit ng buhay na ibinigay nito noon. Kinagabihan, niyakap ni Miro si Milo ng mahigpit. Habang natutulog siya, napansin ng nanay ang pagtingala ni Milo sa kisame, matahimik, parang nagbabantay pa rin hanggang makasigurong ligtas ang batang iniligtas ng kanyang ina. Moral na aral. Ang tunay na pag-ibig at katapatan ay hindi palaging nakikita sa salita. Minsan, nakatago ito sa mga simpleng kilos ng isang nilalang na handang magsakripisyo nang walang hinihinging kapalit. Tulad ng ina ni Milo na nag-alay ng buhay para kay Miro, may mga pagpapalang dumarating sa atin na hindi natin alam ang pinanggalingan pero patuloy tayong ginagabayan. Minsan, ang awa ng Diyos ay dumarating sa anyo ng mga taong o mga hayop. Ipinadadala niya upang bantayan tayo kahit tahimik lamang silang kumikilos. Ang kabutihan, gaano man kaliit o kalaki, hindi kailanman nawawala, ipinapasa ito, ipinagpapatuloy at bumabalik sa paraang hindi natin inaasahan. Kawikaan 12:10. Ang matuwid ay mahabagin sa kanyang alaga. Paalala ito na ang puso ng Diyos ay palaging kumikiling sa may malasakit, sa mga nagmamahal at nagbabantay, at sa mga nagbibigay ng kabutihan kahit walang nakakakita. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!